So hello guys, Alicia nyo, nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So hindi lang pala si Maharlika ang merong exposure, kundi pati rin itong si Banat Bay, abay tinitira din itong si Vice President Sara Duterte na kesyo, bakit ka naman ulit nagpapabudol? Akala ko ba matalino ka? Akala ko ba nadala ka na? Kasi kesyo sabi mo hindi ka na mag-i-endorso, never again sa mga Marcoses. Abay bakit ngayon ini-endorso mo si Amy Marcos? So ngayon yung vlogger nilang attack dogians nila, attack doggies na si Banat Bay ay nagsalita din ng pagkadismaya dito nga po kay Inday Sara Duterte. Alam mo Banat Bay, sa totoo lang pares tayo ng TOF. Wag mong iboto si Amy, balimbing yan. Pero mas balimbing si Sara Duterte kasi imagine mo sinabi niya na never again daw sa mga Marcoses. Pero tingnan nyo, nag-endorso na naman siya ng another Marcos. At sinabi niya din na hindi na daw siya mag-endorso kasi nabudol na daw siya. So bakit niya ini-endorso si Amy ulit? 'Di ba? Kung usapang balimbingan lang, mas balimbing itong amo ninyo na si Sara Duterte. Hindi ba yan inilagak sa script sa inyo? Well, kung sa bagay, si Digong nakakulong, kaya hindi niya masabihan kung ano yung dapat ikanta ng mga supporters niya. Alright, mga minamahal, panoodin natin to. Masabi ninyo, nabudol kayo ni BBM. Tapos, ngayon, iboboto nyo si Senator Amy. Sandali, alala ko lang din. Ang dahilan nyo pala kaya nyo binoto si BBM noon ay dahil sinamahan ni BP Sara Duterte. Diyan sa part na yan, mali yan, mga minamahal. Diyan sa part na yan, mali yan na ibinoto natin daw si PBBM dahil kay Sara Duterte. No, kayo lang. Siguro kayo lang. Ako, binoto ko si PBBM dahil sa kanyang plataforma, dahil sa kanyang maaari pang gawin sa ating bayan, dahil sa kanyang magandang mga sinabi na ngayon ay tinutupad niya. Yan yung reason kung bakit ko ibinoto si PBBM. Hindi dahil kay Sara Duterte. Ang tanga ko namang Pilipino kung ibinoto ko si PBBM nang dahil lamang sa paborito ko si Sara Duterte. Walang ganon, mga minamahal. Ibinoto ko si PBBM dahil yun yung pananaw ko, nakitaan ko siya ng magandang credential, nakitaan ko siya ng potential din, mga minamahal, na maging presidente ng bansang Pilipinas. Wait lang, uminom nga muna tayo. Grabe, ang Ginep. Diba? Okay, continue tayo sa sinabi ni Bugaw Bay. At inendorso niya. Tapos, kalaunan, nagsisi. Hindi lang po si BP Sara Duterte, pati kayo, nagsisi. Ngayon, 2025, ulitin nyo na naman. Bakit ganun? Ano nangyari sa lesson na natutunan ninyo? Pero na ba talaga tayo karupok? Bakit hindi mo yan sabihin sa amo mo? Sinabihan lang siya ng pinakitaan lang siya ng foreign relation hearing. Bigla na siyang nagpauto. Dapat yung sinasabi mo sa amo mo. Pinapa-apply mo sa kanya. VP, ganyan ka ba karupok? Pinakitaan ka lang ng peking Senate hearing na yan. Abay, magpapadala ka na agad. Kasi to be honest, mga minamahal, iniipit nila si General Torre and also si Boying Remulla pati yung DOJ. Iniipit nila. Pero the fact, mga minamahal, na yung mga taong yan, sumunod lang din yan sa ordinansa. Kasi lahat ng ordinansa nagsisimula sa presidente. Diba? In-implement ni General Torre. Sino ba yung head ni General Torre? Yung chief ng CIDG. Sino ba yung secretary ng CIDG? Ngayon, sino yung sinusunod ng CIDG? Diba yung presidente? Ganun lang kasimple yan. Diba? Pero ngayon, kahit nga din ako, medyo nalilito na din. Ano bang strategy na nais ni Vice President Sara Duterte? Pero sa aking nakikita lang, mukhang kailangan din mambalimbing ni Sara in terms of impeachment. Kaya nga diba, itong dalawa si Camille, pati itong si Amy, hinugot niya. Bakit? Kasi may posibilidad nga na makulong itong si Go at itong si Bato. Diba si Go sa issue ng plunder, diba sa CLTJ company niya, and also sa 15 billion frigate. May kaso si Go. And we're assuming na, diba, yung i-final na kaso ni former Senator Antonio Trillanes ay gumulong, abay warrant of arrest na yan. Ito naman kay Bato de la Rosa sa ICC, diba? So, natutunugan na natin kasi
kabilang itong si Bato sa mga nag-implement ng war on drugs ni former President Duterte. So may siyam na tinakpan ng pangalan, and we do not know kung sino yung mga tao na yon na pinangalanan ng ICC, pero yung punto dito, yung dalawang yan, manalo man yan, kung lumabas yung warrant of arrest, magiging nonsense din ang pagiging senador nila, at maybe baka hindi pa sila makaboto dito nga po sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. So I think it's a mind gaming din. Si Amy gustong maluklok sa pwesto. So, namamangka sa dalawang ilog, same as Camille Villar na gumastos ng, libo-libo, bilyones na pera ng, I don't know, kung kabanbay ng bayan, pinondohan ng kanyang ama't ina. Diba? We do not know. Kasi, ang liit lang ng sweldo ng mga senador. Sabihin na lang natin 300,000. So, that costs a 24 million in 6 years, if I am not mistaken. Diba? Ano nga muna tayo do the math tayo. So, sabihin na natin 300,000 ang kanilang monthly. Times 12, 3 million, 3.6 million. Times 6 years, 21 million. So, maliit lang yung kita ng mga politiko na yan. But, for the business to protect their own interest and, sa business na din nila, para nagigets niyo yung punto ko, yung negosyo nila nais nilang protektahan, and so whatever, magpapalaganap ng ganito, ganyan, business, ganyan. So, kailangan nilang mailuklok, manatili sa pwesto. Kaya nga nandyan yung political dynasty sa mga Villar, diba? Now, here's the thing. So, nagbabalimbingan yung dalawa. Merong pangangailangan si Amy Marcos sa mga Duterteñans. And also, merong pangangailangan itong Duterteñans, especially itong si Sara Duterte, sa mga Marcoses. So, ngayon, ang punto dito, it's a mind-blowing din talaga. Kasi, kahit si Hanilet ayaw dito kay Amy Marcos, diba? Paek-ek lang daw yun. But, kinagat ni Sara Duterte yung pagkakataong ito. So, ngayon, kung mayroon mang strategy, itong si Sara Duterte, I think, siya lang naman talaga makakalam nun. At kung mayroong strategy itong si Amy Marcos, siya lang din yung nakakalam nun. Pero, in my own views and political perception, nakikita ko sa kanilang dalawa, kailangan nilang maggamitan. Pero makikita na lang natin sa bandang-bandang huli kung sino nga ba yung nagbabalimbingan dito. Kasi maybe, minamind conditioning na lang yung tao for the 2028. Pwedeng ganon. Diba? Kasi ang potential na malakas na makakalaban ni Sara Duterte ay itong si Raffy Tulfo. So, I think, it is just a mind-blowing ng politika sa Pilipinas. Parang kinukondisyon, minamind condition na nila na ang Pilipino ay dapat gamitin, di ba? Itong mga politiko na to ginagamit, minamind condition ng mga Pilipino sa kanilang mga emosyon. Na ganito yung nangyari, ganyan-ganyan, di ba? Kasi mababait yung Pilipino nadadala sa emosyon. So maybe, baka makakuha ng boto si Sara Duterte na madami kung pagganahin nila yung emosyon nila, gamitin yung mga bagay-bagay. Pero sabihin na lang natin na totoo yung away na ito, mga minamahal. Kung totoo man itong away ng mga Duterte at ng mga Marcoses, I think totoo naman talaga kasi nandun sa ICC itong si Digong, not unless na lang mga minamahal kung it was part of the script, di ba? Part of the script. Kasi pwedeng anytime, pwede naman yung palayain ng gobyerno. So, kung totoo man itong kanilang hidwaan, mga minamahal, itong si Amy, nakikita na natin yung kanyang pangangailangan. At itong si Sara, nakikita din natin yung kanyang pangangailangan. Now, sino nga ba yung talo dito? Tayong mamamayang Pilipino at the end of the day. So, ngayon kung ako sa totoo lang, sumusuporta ako sa gobyerno. Kay PBBM lang, sumusuporta ako. Pero yung mga senador ko, pipiliin ko talaga yung makakatulong sa ating bayan. Kasi maybe itong mga politiko na to, ginagamit lang din tayo for personal purposes nila. Diba? Baka malay nyo yung mga vloggers na yan, nagagamit lang din. Hindi natin alam, yung ibang mga vloggers, nagagamit lang din. May binabayaran, ganyan. Ako, never ako magiging proud mga minamahal, and never ko din sasabihin sa'yo binabayaran ako kasi hindi naman yung totoo. Kahit sinasabihin nila, si Mimali siya bayaran, nasan ebidensya mo? No, hindi mo babayaran ng pagkatao ko dahil unang-una may prinsipyo ako. Diba kung binabayaran ako, never ako magpo-promote ng dilawan. Or ng mga kakampi. Never. Pero dahil hindi nyo kayang bayaran ng pagkatao ko, tingnan nyo, may iba 12-0 yung boto. Diba? Mapapansin nyo. Kasi sila, nakukondisyon yung kanilang mga utak. Tayo hindi May personal choice ako. Choice ko si ganyan. Hindi mo ko pwedeng diktahan. Kasi choice ko to.
pwede mo kong i-bash, husgahan, pero hindi mo ko pwedeng diktahan. Hindi tayo ganun. Hindi tayo nagpapabayad, mga minamahal. So, I think, yung pangyayaring eksenang ganap na to, yung mga Pilipino dapat maging matalino. Okay? Diba? Kung ikaw ay mga Duterte, tas iboboto mo si Amy, lugi ka. Kung tayo naman mga loyalista, iboboto si Amy Marcos, lugi din tayo. Diba? So, tingnan lang natin. Kasi that is a politics na meron dito sa bansang Pilipinas. At hindi na natin kayang baguhin yun, ang sistema. Ang kailangan natin baguhin dito, yung mga tao na ini-elect natin. Alright, so yun po mga minamahal. Anyway,